Professor Robert. Pero may nagpatanong po sa akin, gusto niya daw marinig sa iyo itong sagot, na kung saan ang fallen angel ba daw ba ay persona? Kasi bakit sila nagkakaroon daw ng bakit sila nagkaroon ng mga anak sa mga tao at ganun din ang nangyari doon sa kay Messiah nung pinanganak siya ni Virgin Mary. Paano nangyari daw yun na kung hindi persona yung spirit o yung consciousness? Paano daw nangyari na naging tao ang Messiah sa pamamagitan lang po ng yung according sa Matthew 1 verse 18, the rest. So yun po ang tanong niya, nalilito lang siya. Kaya Okay. sa iyo po daw. Ganito lang yun. O dalhin kita sa Genesis. Sa Genesis, ang sabi, in the beginning, there was nothing. And the Spirit was hovering among the waters. Diba? So anong meron? Spirit. Diba? May persona ba yon? Wala. Kasi hovering in the waters, anong ibig sabihin? Lumulutang-lutang siya sa katubigan. Persona ba yon? Parang bangkay? Lumulutang-lutang sa katubigan? Parang ganun ba? Nagfo-floating. So walang persona yun. And besides, anong sabi? Ang unang nilikha ay ang Messiah. Yun ang unang nilikha ng ng Ama. Kaya anong sabi ng Messiah? I am the first of all the creation. Ako yung unang nilikha. Bago pa nagkaroon ng mundo at universo, ako ang unang nilikha. Yan ang sinabi ng Messiah. Anong ginamit para siya ay malikha? Yung spirit ng Ama. In short, yung power ng Ama. Walang persona. Ano, nanganak ang spirit na naman. Kagaya ng time ni Mary. Di ba hindi? Kasi kung palalabasin na naman na may spirit, ay may katawan ang spirit, anong gusto niyong palabasin? Binuntis ng spirit si Mary. Ganon. Ganon ba? Ay, naglulukuhan tayo niyan. Ay, nung creation, bakit? Bakit nagkaroon ng persona ang Messiah nung creation? Naging katulong ng Ama sa pag-create. Sino naman ang binuntis doon ng Spirit para ipanganak ang Messiah noong kapanahon na yun? Para mag-exist? Wala, di ba? So, Spirit is the powerful consciousness ng Ama na isinare niya sa anak. Walang persona yun. Right now, ikaw ay may persona, di ba? Ikaw ay may spirit. Correct? Yes, sir. Pag walang spirit ang tao, ikaw ay patay. Because the flesh accounts for nothing. O lahat kayo may spirit. So, ibig sabihin, may split personality pala kayo. May hiwalay pang persona sa katawan ninyo. Maliban sa'yo, may isa pang persona na nakadikit sa'yo. Ganun ba? Kasi may spirit ka eh. So may persona ka pa palang iba. Maliban sa'yo, nakausap ko, may persona ka pang iba. Ganun ba yun? Di ba hindi? Pero may spirit ka. Nasaan ang spirit mo? Nandyan yung diwa mo. Yun yung spirit mo. Tingnan mo, pag naging unconscious ka at nagkamatos ka, wala na sa'yo yung spirit mo.
Kaya ano ang body? Useless. Anong sabi? Tanggalin mo na sa ventilator yan. Patay na yan. Wala nang consciousness. Wala nang diwa. Flat wave na ang kanyang brain. Nakuha ninyo? So yan, walang spirit. At hindi po binuntis ng spirit si Mary. Huwag niyong isipin na ang spirit ay may persona noon at binuntis si Mary. Huwag niyo pong isipin ng gano'n. Hindi ko ma-imagine eh. Because it is not how it works. In the same manner na during creation, ang inunang gawin ay ang anak. Dahil yun ang naging katulong ng ama. Kaya nang sabi ng anak, all creations was created through me, sa pamamagitan ko. I am the first na create. Akong unang-unang nilikha. Kung paano nilikha yung anak noon, di naghanap din sana pala ang spirit ng persona. Ano yun? O baka isipin nyo naman, yung spirit ay babae. Siya ang naging partner ng ama at isinilang ang Misaya. Ganun. Isinilang ang anak. Hindi po ganun yun. Hindi po umiri ang ama para ilabas ang anak. Hindi po nagbuntis ang ama para isilang ang kanyang anak. Hindi po. It is on the working of the Spirit. Ibig sabihin, working of the powerful consciousness ng ama. Parang ganito lang yan. Nakakita na ba kayo ng tao na napapagalaw niya ang isang bagay sa isip lamang? Ganun po yung ama. Higit pa dun. Yung mga tao talaga na mag-concentrate lang, kaya niyang baliin, basagin ang salamin, i-bend ang kutsara, kaya niya. Kasi very powerful ang kanyang spirit. Ganon din po yung ama, very powerful ang kanyang spirit. Wala pong hiwalay persona yon because it is the power ng ama. Walang persona, kaya nga walang pangalan. Kung may persona, di sana may pangalan. So yung nagsasabing may persona yan, ano ang pangalan ng spirit kung may persona? There is none. Okay? I hope that is clear. Salamat, Bro HC. Please not panagan ang samahan natin dito sa Jensan. Salamat muli. Salamat mga moderator. Salamat rin, Priest Robert. At Bro HC, mayroon na tayong at least mga 10 minutes. So we will going to sulitin po natin yung question. Go ahead po, Sis Milda. Salamat po, Bro Nino. Tungkol pa rin po ito sa Holy Spirit po, Bro OHC, sa pananalangin po. Tanong po ng isang kapatid sa FB Live na si Emilinda Saranya Labuak at may isa pa po, isa lang po ang katanungan nila. Maraming salamat po Bro OHC sa malinaw na paliwanag tungkol sa Holy Spirit po. May tanong po ako, sa aming prayer po, ay di na po namin need banggitin ang Holy Spirit. Example po, Aba, I pray for my healing through the power of your Holy Spirit in the name of Messiah King Yawashai. Dahil ganun po ang way ng prayer ko. Confused lang po. Marami pong salamat, brother. Ganito. Kaya nasasama ang Holy Spirit sa pagpipray kasi ang nagpasimula yan ay yung mga Christians nung ginagawa nila ang symbol of the cross in the name of the Father sa taas and of the Son sa tiyan. Holy Spirit, dalawang balikat, sabay amen sa bibig. Okay na, napasama yan. Pero, tingnan nyo ang example na binigay ng Messiah kung paano siya mag-pray. May binanggit ba ang Messiah na I ask this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Wala, di ba? Okay, Pray kasi in this manner. Sa pangalan ng Ama. Nasa lower ranks tayo. Di sa pangalan ng anak dahil nasa baba tayo ng Messiah.
Yun lang, dalawa. Wala So, pong prayer sa Bible na binanggit ang Holy Spirit sa affirmation. Wala po, wala. So wag niyo nang gawin. kasi po prayer warriors din po ako. So sa aming pagpipray po, wag mo na namin pong banggitin yung ganon No. na pananalangin. Kasi ang sabi diyan, hingin nyo sa pangalan. Hindi sinabi na, hingin nyo sa Holy Spirit ko. Ang sabi, hingiin nyo sa pangalan ko. Yada, maalala ko po. O yun lang. Salamat po, Bro Itzy. Pwede ba akong magdagdag ng katanungan na tanong po ng isang kapatid tungkol daw po sa mga holidays na mga Pagan holidays. yung mga holidays po daw. Aling holidays? Holidays natin o holidays ng mga pagan? Kasi may Yung holidays mga din tayo, holidays di po ba? ng mga pagan po. Wag na po tayo magkisaw-saw dyan sa mga holidays ng pagan. Oo, pero di ba pag Whatever it holiday is. po nila ay nag-i-stay po kami ng bahay, di po ba? Kasi hindi nga pinapapasok po. Stay at home. Okay. But don't celebrate. Yes. Treat it as an ordinary day at home. Tama po. Salamat Alright. po, Bro Itzy. Brother OHC, mayroon pong katanungan sa personal messenger ko po. Pwede po ako mag-butt-in. Yes, singit ka. Habol ka ng isa. Salamat po. Hello, Sis Jack. Ito. Tanong ko sa kanta, okay ba gamitin ang word na Holy Spirit? Holy Spirit of Alahayam naman ang word po. Yun po. Ang katanungan Yes, po okay ng lang din naman. Walang problema doon. Yada. Oo. Kasi we're just saying the holy consciousness. Banal na diwa is Holy Spirit. Pag tinagalog na yan, banal na diwa. Eh, saan ba galing ang banal na diwa? Hindi naman galing sa atin yan eh. Galing sa alahayam yan. Yada. So, okay lang. Well, dagdag ko po, mayroon pong nagsasabi na Holy Ghost. Tama po ba sabihin Holy Ghost, yung banal na Espiritu? Hindi po. Ang ghost is multo. Para na rin sinabi natin, banal na multo. Yada po, yung po ang sinagot ko po, wala po ka akong banal na multo. Kasi nagpulpul as unite po. Yung mga Gentile ang nagpasimula yan, ginagawa nilang multo ang Holy Spirit. Yada po.